So, okay guys, nahalo na natin yung solution. And then next is, ipaport ko yung buhok ko into 5 parts. And I'm going to use this bands. Ay, going to use this bands. Ay, going to use this bands. Tumitik siya. Welcome to my channel. So for today's video, I'm actually going to finally color my hair. So 2 days ago, nag-bleach ako ng hair ko. Hindi ko na siya na-vlog kasi hindi pa ako decided kung talagang mag-vlog ako during that time. Pero yeah, nag-bleach ako ng hair and binili ko yung bleaching powder, 2 pouch yun sa Shopee. And bumili din ako ng 12% volume na oxidizing cream para talagang mas light yung magiging outcome. Ako sa naging outcome, though I guess dapat pinagstay ko yung bleaching solution sa buhok ko para mas mag-light pa siya and mas ma-achieve yung kulay na gusto ko sana. Actually, kanina galing na ako sa Fortaleza para bumili ng pang-color and yung napili ko is itong Bremod na brand and ang color niya is very light ash blonde and yung isa metallic gray. So, bakit magkaiba sila ng shade? It's because yung isa masyadong matingkad ay yung isa medium. Medium yung pagka-ash niya. So, I wanted to see paano yung magiging result if ever pagsamahin ko tong dalawa. And tinanong ko naman yung sales lady doon and sabi niya, okay lang naman daw paghaluin. Though I'm not sure lang paano maging epekto sa current state ng buhok ko. Yan, parang orange, gold orange na blonde. So, yun. So, along with this, ang gagamitin ko is 6% na oxidizing cream. Ito yung na-recommend ni ate dun sa akin sa store since nakapag-bleach na naman daw ako ng hair ko. So, dalawa din to. Yan. Partner sila. Gagamitin ko to lahat sa hair ko. Makapal kasi yung buhok ko guys. Kaya pag isa lang yung ginagamit ko, minsan kinukulang. Diba? Hindi maganda yung magiging coverage niya pag kulang yung solution na gamit mo. So, yan. So, along with this, wait lang. For the price, ito guys is, hindi ko sa akin na-resibo. This is 44 pesos each. So, 88 na to. And then, ito naman guys is 40 pesos. So, this is 80 pesos all in all. So, 44 plus 80 pesos is only like, mahina kasi ako sa mati, 164? No, 168. Diba? Sorry sa inyo, mahina ako sa mati. Yung nag-adi. So, yun. So, for only 168 pesos, meron akong dalawang solution na set na malalagay dun sa hair ko. Diba? Sobrang mura. Kasi ang dami nag-offer dyan na gusto mo magpakulay, gusto mo ma-achieve yung mga grayish na kulay ng buhok, pero sisingilin ka for like 2,000 or 3,000. And I wanted to do it myself para kung hindi man ganun kagandahan yung lumabas, wala akong sisisihan kung yung sarili ko. So, yun. Yeah, along with that, ito na-order ko sa Shopee yung gloves. And ginamit ko na ito sa pag-bleach ng buhok ko. This is only for 15 pesos. I have 3 actually. Tapos, bumili din ako sa Fortaleza nito, itong mixing bowl nito, for only 39 pesos. Okay? So, ito siya. So, I also have yung comb and itong mga hairbands. Yan. Kasi gagamitin ko to sa pagse-section ng hair ko. Alright? So, aside from these, I also have lotion. Yan. Kasi ilalagay ko dito yan sa ulo ko dito para kahit pumunta dito yung kulay, hindi siya magkukulay dun sa balat ko. And also dito sa ilalim and sa may tenga. Yan. So, let's proceed. Let's go. Let's go. So, samahan niyo ako. Let's see kung effective pa talaga yung magiging outcome ng hair color ko. Alright? So, first guys, I'm just going to mix muna yung mga solution na gagamitin natin. Itong pang hair dye, pati yung oxidizing cream. Okay? So as I have mentioned, I am using the shade of very light blonde and metallic green. Guys, nakalagay natin yung solution na gagamitin natin. And then next is, ipapart ko itong buhok ko into 5 parts. And I'm going to use this. Itong pants na to. May isi-share pala ako sa inyo guys. Actually, never pa ako nagpakulay ng hair sa mga salon. For the reason na, I guess, mas tipid kung ikaw mismo gagawa ng hair coloring. Diba? Kasi, ang mamahal nung pagpapakulay ng buhok sa mga salon, parang it can cost you 1,000 pesos. Ito lang siguro, less than 300 lang yung nagamit ko dito. Or,
nagastos ko. So talagang mas tipid tips. Kailangan mo lang kasi maging creative dun sa kulay na gusto mo ma-achieve, and you can also do some research. Kasi ako, sinesearch ko lang din naman sa YouTube tutorial kung paano, ganyan. So, sinunod ko this one. Mga video tutorial ka talaga matututo kung paano gawin yung mga DIYs. And if you think na mahirap siya, it's not really mahirap. Madali lang talaga. Kailangan mo lang ng perseverance. Minsan, tiis ganda ka kasi pag nagkakulay ka, hirap na hirap ka nang maabot yung mga dulong parts. Parang akong K-pop. Actually, iniikot ko lang yung buhok ko like this bago ko siya lagyan ng bands. So that it won't get in the way later kapag magkukulay na tayo. Hipap na ako. Yan. Kung makikita nyo guys, meron maikling buhok dito kasi before, pina-undercut ko to. Naka-undercut ako before, as in kalbo talaga yan. Pero ngayon, mahaba na siya. So there you have it. How do I look now? Okay, good. Yeah. So I guess we can start. Okay, so before I put the hair color, naglalagay muna ako nitong Nivea. Para kahit umano siya sa mga ano lang. Para kahit pumunta siya sa mukha ko napadumi yata. Okay lang. It's okay. Yan, so as you can see guys, wala akong yung pang ganon, ano yun, tawag doon, yung parang cape, wala ko nun. So ang ginamit kong t-shirt is black, tapos medyo maliit yung hole niya. Diba? So gaganyan ko na lang. Yan. So okay na yung lotion, medyo tuyo na siya. Yan. So I guess we can start. I'm going to get yung hair ko, na-part ko na siya into 5 sections. And then maglagay na rin ako ng lotion around here. Saka pati dito, para hindi makulayan yung skin ko. And also, I'm already wearing the gloves. There! So, here's the solution na ginawa natin kanina. And then, hindi ako gagamit ng ganito pang apply. Dito lang siya sa gloves. Kasi since wala akong kasama, kailangan kong kapain talaga yung likod kong nalagyan mo. Okay? So first, nalagyan ko siya dito sa gloves. I have here na. There. And then, guys, sana ma-achieve niya yung color na gusto ko. Yan. Tapos, ima-massage mo lang din siya. Like what I'm doing now. So next, itong part na to. Kuha mo na tayo ng isang session. Ayan, magiging generous lang tayo sa amount guys ha. I think I'm going to use the coffee para ma-ensure na talagang lahat ng strands is meron. Next, yung kabilang side.
kindly ensure din na nako-cover nyo yung likod nyo. Okay? Lalo na kung mag-isa lang kayo nako-cover yung likod na part. Importante yun kasi ang pangit nun kapag hinipat tayo yung lumabas. Yung puro halap lang. Actually, madami pa akong solution kaya I'll be generous with this. So, ito yung last part. So, yung dito sa taas, uunahin ko yung dito sa loob. Okay guys, so sa length ng hair ko, ang na-consume ko is yung. So madami pa akong solution, kaya i-apply ko na lang siya ulit dun sa hair ko. So I'll be generous na yun. So guys, i-apply ko na lang siya dun sa may mga banda sa loob dito. Para lang ma-ensure na na-cover lahat kasi yung sa labas madali lang naman yun. Hindi, madami pa siya. And then guys, i-massage nyo na lang para yung bits talaga naaabot ng hair color or yung solution. Massage yun. So guys, kindly ensure na lahat na cover nyo yung dito sa ilalim ng buhok, tapos yung dito sa likod ng tenga, pati dito guys sa harap. Kasi yun yung madalas na pag nagkukulay ka, naiiwan pa rin yung mga iting-iting. So, later on guys, papakita ko na lang sa inyo kung ano na yung end result. Basta for now, ganito na siya. Okay, so babalutin ko na lang to ng plastic and then I'll see you later. Alright? Yeah. So guys, update lang. Ganito na yung color niya after like 20 minutes. So, patatagalin ko pa siya mga 10 to 15 minutes more. Kasi as I've noticed, medyo nagdo-darken pa yung kulay niya. And may natuyo sa balat ko. Ayan. Medyo grayish nga talaga yung color niya. Ayan. Kita niyo? Ayan. Kita niyo ilaw. Gray yung color niya. So, I'm hoping na talagang ganito yung kalabasan niya. Kung hindi man, kahit close, since alam ko hindi ko naman masyadong na-bleach yung hair ko or hindi talaga light na light yung pagkaka-bleach ng hair ko. Please pray for me. Okay? Pero sa ngayon, na-notice ko na parang kulay milk tea na siya. Or dahil marami talagang solution akong nalagay. Parang medyo nagkukulay milk tea siya. Pero yeah, I'll be back later for more updates. Or siguro pagbalik ko is talagang kung ano na yung final look na. Ha? Okay guys, so nakaligo na ako, nabanlawan ko na siya, and nag-blower ako, tapos ito yung naging outcome niya. Pag tinatamaan siya ng ilaw, parang mas nagiging gold siya. Pero in person, medyo ashy gold yung lumabas. So, hindi ganito talaga yung gusto kong i-achieve na color, pero as I've mentioned earlier, sa current state ng hair ko, titignan ko kung ano yung lalabas na color, and ito nga siya. And I guess what went wrong talaga is yung bleach ako ng hair isang beses lang. So, ang lumabas is golden yellow. So, the next time na mag-bleach ako, I'll make sure na ang kalalabasan niyang kulay is very light. Parang white, as in, kailangan close to white yung maging kulay ng buhok mo or ganun ka-light para talaga kumapit yung kulay na gusto mo. But, yeah, overall, I'm satisfied kasi maganda naman yung pagkaka-ashy ng gold. Hindi naman siya gold na gold katulad kanina. May picture ako kanina, lalagay ko na lang dito. And before and after na lang. There. So, yan. As for my final thoughts, guys, lahat ng ginamit kong materials is very safe and wala akong naging allergic reaction or whatsoever. It's just that yun nga lang yung mahapdingan dito yung nagbe-bleach ako, but I think that's normal. I highly recommend na you do patch test first dun sa skin nyo if magkakaroon ng allergic reaction para lang, you know, safe ka. And kasi iba-iba naman yung nagiging reaction ng body natin sa chemicals. So, there. As for the price, it's very cheap. I only spent like less than 300 pesos for the bleaching and for the coloring. So,
I highly recommend doing it. I mean, yung pagdi-DIY ng hair color mo, then going to the salon, which can cost you more. Kasi sa salon, diba, parang around 1,000 and above, lalo na kung medyo mahaba yung hair mo. Yun lang, kung mahaba talaga yung hair mo, I recommend na gumamit ka ng 2 tube. Yun, kesa kulangin ka, or kung makapal din yung hair mo, yun, at least 2 tube yung gamitin mo. Kasi, before nagkulay na ako, and kinulang ako, parang ang pangit. Yung ibang parts is black, tapos iba lang may kulay. Naging highlight yung peg. Yeah, and, things that I used in coloring my hair, I will put it in the description box below, and then, you know, you might consider trying it as well. And for any comments, suggestion, please comment down below. Alright? Oh yeah guys, wait, before you leave, kindly subscribe to my channel to see more DIY videos, and soon I'll be uploading a travel vlog. So Please kindly subscribe to my channel and click the bell button to get notification whenever I upload new videos. Alright? Ciao!